On, please. Sorry, Thank you. DDS? Sila naman nagawa ng Davao Audit Squad. DDS is Davao Development System. That's the correct term. Palakpak tayo, palakpak. You are, Pahiya siya doon. Willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon, sa ICC na pangalanan, ang mga biktima ng pagpatay sa Davao ng DDS, however you call it, simula nung kayo ay mayor, hanggang sa kayo po ay maging presidente? hindi ako gumagawa ng listahan, sir, kung sino ang namatay. You have to go to the register of... Inutusan pa. Ako tilang yung mukha nito. Bilang akusado, naniniwala po ba kayo na you and your co-accused deserve a fair day in court? I am not an accused. And you are, whoever you are pointing to as the other accused. So I cannot answer your question intelligently. Willing po ba kayong banggitin kung sino-sino ang nasa drug war at a drug war watch list? Nako, wag mo ituloy yan. Baka makagaya ka ni, ni Rodrigo Gutierrez ng One Rider Party List. Sige ka, wag mo ituloy yan. Dagdagan ang Viva News Update. Alright, welcome back mga kabitaan sa ating palatuntunan. At inyong palatuntunan ho ang Danagan Balita News Update. At andito naman ho tayo nagbabalik para magbigay na naman ng panibagong reaction video. At ito ay patungkol pa rin sa pagdinigo sa nakaraang araw. At ito ipapakita ho natin talagang mabubuwisit ho kayo sa mamang ito. Ha? Mabubuwisit talaga kayo pag nakita, lalo na sa pagmumukha nun. Nako, hindi mapagkakatiwalaan mga kabalitaan. May may mukha pang humarap at magtanong kay Tatay Digong Duterte na wala namang kalaman-laman yung tanong nito mga kabalitaan. Pabalik-balik, paulit-ulit na lang ho. Para mga bingi yun sila eh. Tinanong ng isa. Tapos ito naman sa kabila nagtanong. Ito naman yung si Buingi. Tawag ko lang si Buingi. Kayo lang humusga kung ba't tinawag ko siyang Buingi. Ganun pa rin yung tanong. Walang pagkakaiba. Bueno, kung bago pa lang ho kayo dito sa ating munting bahay, YouTube channel natin, sa mga bagong salta, lalo na sa ngayon, yung mga bagong nanonood lang po, huwag niyo kalimutan mag-subscribe na ho kayo para lagi kayong updated sa mga gaganapan sa ating lipunan. At sisimulan ho natin para malaman nyo kung sino itong si Buingi, mga kabalitaan. Bagong upo po itong kinatawan ng kanyang party list. So, of course, you have 10 minutes. You may proceed. Magandang gabi po, Mr. Chair. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Totoo po yun, kanina umaga pa, walang tayuan, walang kain. Pero chill lang muna po tayo in the pursuit of truth. I'd like to begin with a short manifestation on the issue of the death penalty. I have to put on record that Akbayan maintains that this is an anti-poor measure. Alam naman po natin na ang karamihan, if not all, lang nasa death row ay laging puro mahihirap dahil hindi nila afford ang mahusay na abogado. Tanong ko lang to, ba't ganyan ho siya? May napansin ho ba kayo sa mamang ito? Nakita ko na to dati sa mga vlog-vlog niya kasi binabanata niya to si Tatay Digong Duterte. Talo naman, di ba? So, ngayon, ano pala to? Ewan ko kung anong party list itong si, ano pangalan nito? Jindanya? Sindanya? Percival Sindanya? Hindi ko lang makita, hindi masyado ano. Pero anyway, tuloy ho tayo, kayo nang humusga ho sa pagkatao nito mga kabalitaan. Ako, may suspetsya ako nito eh. Basta alam ko na kung ano to mga kabalitaan. Which calls to mind yung mga biktima ng EJK na karamihan ay mahihirap. Kaya nga po marami nagsasabi that the war on drugs is a war on the poor. Since this morning, I was intently listening to the former president. At nung umaga po, during the first interpellation, nabanggit ninyo na kayo mismo ay nagugulat na sa dami ng pinatay at inutusan yung pumatay, pero wala pang kaso laban sa inyo. Bakit po kaya ganun, Mr. Former President? Ewan ko, sir. Ikaw ang sagot niyan. Maraming salamat. Ang ganda ng sagot ni Tatay. Nawala ko eh. Ang ganda ng sagot ni Tatay eh. Iwan ko sir. Iwan ko sa'yo. Oh, di ba? Oh. Ano to eh? Parang magandang laban to. Magandang laban. Tuloy natin ito mga kabalitaan. For responding, Mr. Former President, I'll now go to my questions, beginning with, earlier, you have reiterated quite often that you will cooperate. Papayag po kayong maimbestiga at magpaimbestiga sa ICC. Is that right, Mr. President? Matagal ko na silang hinintay, sir. Ako nga ang lilipad na doon kung may pera lang. Sa totoo lang. Mr. Chair, Mr. Former President, the second question is... Tagang ano no? Parang, hindi ko alam kung bingi ba sila. Hindi ko alam. Nagpapa-epa lang. Hindi ko alam. Ano lang, for publicity. Kasi kaninang umaga pa daw siya dyan naghihintay para lang makapagtanong kay Tatay Digong Duterte. Ang tanong ho dyan, hindi niya ba narinig yung mga pagtatanong ng ibang mga nauna pang kongresistang nagtanong kay Tatay Digong Duterte? Baka siguro gusto lang publicity para makita siya sa television at makilala. Kasi nakilala lang to sa social media eh. Ngayon nakita na siya sa television. Natatawa ako sa pagmumukha nito. May mukha pang iharap sa ating dating presidente. Ako yung nahiya sa kanya mga kabalitaan. Doon po sa investigasyon na ito sa ICC, papangalanan niyo po ba ang mga miyembro ng Davao Death Squad? Deadma. Former President, yes? Ako yung sir. Yes. Your response? Dinedma lang ni Tatay Diggs. Can you turn the mic on? Please? Sorry, Thank you. DDS? Sila naman nagawa ng Davao Audit Squad. DDS is Davao Development System.
That's the correct term. Palakpak tayo, palakpak. You are Pahiya siya dun. abusing the phrase to the detriment of my city. Tingnan yung pagmumukha ni Boyingi, Wala oh. tuloy pumupunta doon. Still on the issue, Mr. Chair, willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon, sa ICC na pangalanan, ang mga biktima ng pagpatay sa Davao ng DDS, however you call it, simula nung kayo ay mayor, hanggang sa kayo po ay maging presidente? Hindi ako gumagawa ng listahan, sir, kung sino ang namatay. You have to go to the register of what Inutusan pa. Ako tinan yung mukha nito. civil registrar. At maybe sa police. Huwag ko sa akin, hindi ako bookkeeper ng Pahiya. para sa Pahiya sa namatay ng Bitaplik. mga tao. Next question, Mr. Chair, Mr. Former President, willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon, magsalita tungkol sa paggamit nyo sa PNP bilang inyong death squad through the reward system? Yes, I will answer questions about DDS. But I have never said that I am willing to admit the existence of DDS to kill people. Kawawa yung mukha, That oh. investigation, Mr. Chair, Mr. Former President of the ICC, willing po ba kayong banggitin kung sino-sino ang nasa drug war at a drug war watch list? Nako, wag mo ituloy yan. Baka makagaya ka ni, ni Rodrigo Gutierrez ng One Rider Party List. Sige ka, wag mo ituloy yan. Pag naituloy mo yan, ako, sige, pakinggan natin. Baka tinuloy na yung tanong dito, mga kabalitaan. Ng Malacanang at ng police. Magalit pa ako, sir, kung hindi nila gamitin. Totoo lang. I would be totally disappointed kung hindi nila gamitin yung listahan kung nasaan yan. Ano ba to? Parang naging king ko eh. Tingnan ang pagmumukha nito. Ay, hindi pa pagkakatiwalaan kasi eh. Tanong ng tanong, naitanong na yan. Wala. Nagtataka ko dyan sa Kongreso. Hindi ba ni-review yung mga pagtatanong nila? Nakakahiya ho mga kabalitaan. Pabalik-balik na lang ho. Si Tatay Digong, sakit ng ulo nito pabalik-balik mag-explain sa kanila. Yun po yung totoo mga kabalitaan. Siguro kung nasa Baluarte lang siguro to sa Davao City nung ganitong pagdinig, siguro nahampas na rin to ng mikropono ni Tatay Digong. Tuloy tayo mga kabalitaan. And the people that they think could shed a light to the extrajudicial killing that happened in this country. Mr. Chair, Mr. Former President, dahil willing kayo magpaimbestiga, naniniwala po ba kayo na kayo ay entitled to due process? Natural. Simple yung Mr. sagot, Chair, Mr. natural. President, bilang akusado, naniniwala po ba kayo na you and your co-accused deserve a fair day in court? I am not an accused. And whoever you are pointing to as the other accused. So I cannot answer your question intelligently. Napakabangal. Ano bang tanong yun? Ba't sinabi niya na, bakit may ano na ba? May ano na ba? Ay naku, hindi ko maintindihan, hindi ko ma-explain mga kabalitaan. Ano bang nangyari sa taong to? Tingnan mo yung uso. Ha? Sarap pakagat ng lamok eh. Tingnan mo. Diba? Parang ako yung nahiya dito eh, biglang sumulpo. Sige, tuloy tayo. Hindi ko na puputulin to, dire-diretso na to. Bahala na kayong humusga sa mamang yan. Mr. Chair, for an intelligent answer to the question, perhaps I'd like to direct this question to Attorney Chel Jokno. Attorney Chel, ano po ang rights of the accused sa ICC? Parehas lang po sa mga karapatan ng isang akusado dito sa atin. The right to fair trial, the right to due process of law, the right to remain silent, the right against self-incrimination, the right to confront witnesses and cross-examine them. Halos magkatumbas po yan. So kung magkatumbas po, kasama po dito, Mr. Chair, Mr. Attorney Jokno, yung they are innocent until proven guilty. Yes, the presumption of innocence also, yes. Galing. Thank you very much, Attorney Jokno. I'd like to end this very quick round of questions with this short manifestation, a reflection perhaps. Medyo nakakabagabag po na yung mga biktima ng EJK ay hindi na-afford nung parehong treatment na makukuha ng mga kakasuhan at kinasuhan sa ICC. Hindi po ito in-afford sa lahat ng pinatukhang, lahat ng nasa watchlist. Hindi man lang nakatapak sa korte, hindi nagkaroon ng fair day in court. Nahatulan agad at nahatulan ng guilty. Are Ito you, po mga makakasuhan po, I'm not yet done, Mr. Former President. Yeah. Mr. Chair. Ang tapang. Napakaswerte po. Should the former president face the ICC na hindi niya mararanasan ito dahil makakaranas siya doon ng due process na ipinagkait sa mga biktima ng tukhang at extrajudicial killings. That would be all, Mr. Chair. As promised, I will not consume my time. I will respond by saying, sir, that I'm waiting for the warrant of arrest of the ICC. Ala. At saan ba? Sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Libre yan. Yun, no? Maski nag-handcuff ako, I would be very willing to go there. Anytime. Totoo yan. Sa edad ko na ito, I'd rather spend maganda ang prisuhan doon, sir. Komportable. Doon na lang ako magtapos ng buhay ko. Thank you very much, Congressman Sendanya.